Nagising si Chen sa gitna ng lubos na kadiliman. Kanina ay mahimbing pa siyang natutulog sa kanyang silid-tulugan, at sa sumunod na sandali ay nahulog siya sa walang katapusang dilim. Matagumpay siyang lumapag sa ibabaw ng malawak at kulay dugong tubig. Sa likuran niya ay isang napakalaki at matulis na tore na gawa sa buto at bato na tumutusok sa kulay crimson na langit. Tumingin siya sa paligid ng lubusang naguguluhan. Kanina ay nasa kanyang kama pa siya, at ngayon ay nakatayo siya sa gitna ng isang bangungot. Nakababanta ang tore sa kanya, at ang ibabaw nito ay puno ng mga baluktot na ukit ng mga demonyo. Iniisip niya kung anong uri ng lugar ang kanyang napuntahan. Biglang may gumalaw sa ilalim ng kulay pulang alon. Isang pares ng mga nilalang na mapatla at parang kalansay ang umahan mula sa tubig, at ang kanilang mga mata ay nakatuon sa kanya. Kinilala sila ng sistema bilang mga Death Hound. Mababa lamang ang kanilang antas, ngunit mukhang gutom na gutom sila at kayang punatin ang isang tao sa loob lamang ng ilang sandali. Lumitaw ang isang window. Inililipat ng sistema ang kanyang uri ng mandirigma. Nagsimulang kumislap at gumapang ang kulay dilaw na kidlat sa paligid ng kanyang mga kamay. Natapos ang paglilipat, si Chen ay isa ng lightning assassin na antas isa, at hindi na siya naghintay pa sa gagawin ng mga asong demonyo. Sabay na sumugod ang mga halimaw mula sa lahat ng direksyon. Mabilis sila, ngunit ang kidlat na dumadaloy sa kanyang katawan ay nagbigay sa kanya ng mas mabilis na bilis. Naging parang guhit ng kuryente si Chen. Hiniwa niya ang hangin, nag-iwan lamang ng kulay dilaw na landas at isang patay na asong demonyo sa likuran niya. Isang atake pa ang tumama sa bungo ng isa pang aso at ito ay nadurog. Isang abiso ang nagpatunay na nakuha na niya ang mga bagay mula sa kanyang pinatay. Patuloy siyang kumilos. Isang mabilis na mga atake at pagpapakawala ng kuryente. Kahit mababa ang kanyang antas, hindi man lang siya nahahawakan ng mga halimaw sa kanyang damit. Sa huling atake, bumagsak ang huling aso. Para kay si Chen, ang pagharap sa mga ganitong mahihinang kalaban ay parang laro lamang ng bata. Pinanood niya ang pagtulo ng dugo mula sa kanyang mga kamay. Ang amoy at ang pakiramdam ay masyadong buhay na buhay para maging panaginip. Isang gininto ang liwanag ang bumalot sa kanya habang tumataas ang kanyang antas. Napagtanto niyang hindi lamang ito totoo. Ito ay isang tunay na minahan para sa mga puntos ng karanasan. Ang kanyang mga kakayahan ay tumaas ng 5 puntos sa lahat ng aspeto. Ang pakiramdam ng pagbabalik ng kapangyarihan sa kanyang katawan ay nakalalasing. Isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Nakahanap siya ng isang lihim na piitan na maaari niyang paunlarin ng mag-isa. Nayanig ang lupa habang isang malaking anino ang bumalot sa kanya. Ito ay isang E-rank boss, ang Death Forest King. Nagpakawala ang halimaw ng isang ungol na nagpadala ng alon ng enerhiya sa unahan. Hindi natakot si Chen. Handa niyang subukan kung gaano kalayo ang kanyang kayang abutin. Iniwasan niya ang atake at nagbigay ng mabilis na mga ganti. Bawat tama ay nagbawas ng lakas ng kalaban at nagsimulang dumami ang kanyang mga puntos. Bumagsak ang kalaban at isa pang gininto ang liwanag ang hudyat ng kanyang pagiging antas 3. Mas mabilis siyang umuunlad kaysa sa sinuman sa kasaysayan. Lumitaw ang window ng tagumpay na nagpapakita ng kanyang mga nakuha. Mayroon na siyang mga pangil, kristal, at malaking pag-unlad. Sinuri niya muli ang kanyang katayuan. Antas 3 sa loob lamang ng ilang minuto. Sa ganitong bilis, magiging isang halimaw siya sa lalong madaling panahon. Nakatayo siya sa ibabaw ng napakalaking bangkay ng kalaban. Biglang lumitaw ang isang maliwanag na pulang marka sa ibabaw ng katawan, maaaring itong lemunin. Tinitigan ni Chen ang abiso at nanliit ang kanyang mga mata. Hindi pa siya nakakita ng ganitong mensahe noon. Iniisip niya kung bahagi ba ito ng natatanging sistema na nagising sa kanya. Inabot niya ang kanyang kamay at isang kakaibang enerhiya ang nagsimulang kumislap. Ang kanyang mga mata ay nagliyab sa masamang kulay pulang liwanag. Naalala niya ang alamat tungkol sa kapangyarihan ng paglamon. Isang marahas na bugzo ng madilim na enerhiya ang sumabog mula sa kanyang palad. Kumapit ito sa bangkay ng kalaban at nagsimulang punitin ito mula sa loob. Ang buong halimaw ay sinipsip sa ipuyo at naging isang maliit na liwanag sa kanyang kamao. Natapos ang proseso at lumitaw ang isang asul na hologram na card sa harap niya. Ito ang Death Forest King na naging isang bagay na magagamit. Napagtanto niyang maaari niyang kunin ang kapangyarihan ng kanyang mga kaaway at gawin itong kanyang sariling uri ng mandirigma.
Nanlaki ang kanyang mga mata habang binabasa ang nakasulat sa card. Ang kakayahang ibinibigay nito ay higit pa sa dapat taglayin ng isang karaniwang tao. Isang pangitain tungkol sa demonyong hari na si Lanyo ang dumaan sa kanyang isipan. Ang kapangyarihang ito ay kapareho ng Samaira sa mundo sa kanyang nakaraang buhay. Inihambing niya ang kanyang sariling lakas sa alaala ng mga demonyong hari. Ito ay ganap na magkatulad. Naintindihan niya ang katotohanan. Nakuha niya ang pinakadakilang kapangyarihan ng demonyong hari para sa kanyang sarili. Sa mundong ito, ang bawat mangangaso ay ipinanganak na may iisang uri lamang na hindi na mababago. Ito ay isang ganap na batas ng kalikasan. Ngunit ngayon, hawak ni si Chen ang dalawang magkaibang uri ng sabay. Sinira na niya ang mga tuntunin. Tumingin siya sa abot tanaw kung saan naghihintay ang marami pang ibang halimaw. Napagtanto niya na kung kaya niyang lamunin sila, makukuha niya ang lahat. Isang malamig na determinasyon ang pumuno sa kanyang tingin. Hindi lamang siya magiging bayani. Aariin niya ang bawat uri na umiiral. Tumingala siya sa langit, nagtataka kung bakit siya ang napiling pasanin ang nakakatakot na tungkuling ito. Bumalik siya sa pagtingin sa napakalaking tore ng demonyo. Nakatayo ito na parang tahimik na hamon, naghihintay sa kanyang pagpasok. Agad na naramdaman ni si Chen ang mabigat at nakakasakal na presyon habang isang napakalaking anino ang nakabanta sa kanya. Halos hindi siya makatayo sa bigat ng lakas na nagmumula sa nilalang na ito. Tumingala siya habang pinapawisan at napagtantong mas malakas ito ng husto. Iniisip niya kung ano ang maaaring nagbibigay ng ganitong matinding pagnanais na pumatay sa lugar na ito. Isang matayog na nilalang na nakasuot ng gulanit na damit ang lumabas mula sa pagsabog ng kulay lilang apoy. Sinabi nito na matagal na itong naghihintay sa kanyang pagdating. Kinilala ng sistema ang nilalang bilang Purgatory Rakshasa. Ang pangalan mismo ay may mali. Isang magulong pagkakasunod-sunod ng datos na nagpapahiwatig ng tunay at nakakatakot na anyo nito. Isang malakas na alon ang dumaan sa hangin nang magsalpukan ang dalawa. Ang sistema ng pagraranggo ng gobyerno ay dumaan sa kanyang isipan. Ang bagay na ito ay isang banta sa buong mundo. Napaatras si Chen nang tamaan ng atake ng Rakshasa sa mabilis na paraan. Halos hindi niya naipatong ang kamay sa lupa para tumayo nang tumalsik ang dugo sa paligid. Napakagatlabi siya habang kumikislap ang kidlat sa kanyang kamao. Sa kanyang nakaraang buhay, muntik na siyang mamatay para lang maabot ang antas S, at ngayon ay nasa antas D pa lamang siya. Ang Purgatory Rakshasa ay mahinahong nakatayo sa dagat na pula, may hawak na dalawang kulay lilang talam sa kanyang tagiliran. Ang agwat sa pagitan nila ay tila isang malalim na bangin. Ang mga kakayahan nito ay mas malakas ng husto kaysa sa kanya. Hinawakan ni Chen ang kanyang mga punyal na may kuryente, at tumingin sa paligid ng nakakatakot na tanawin. Hindi pa siya nakarinig ng S-rank boss na nagtatago sa ganitong lugar. Pinunasan niya ang dugo sa kanyang bibig at tumingala sa may kapa na halimaw. Ang pinakanakakagambala ay hindi ang lakas nito, kundi ang katotohanang alam nito ang kanyang pangalan. Nagpalitan na sila ng maraming atake sa loob lamang ng ilang sandali. Napagtanto ni Se Chen na marami ng pagkakataon ng Rakshasa para tapusin siya. Umindayog ang Rakshasa sa kanyang malaking talam at muling pinalipad si Se Chen palayo. Ito ay malinis na tama na nagpaalis ng hininga sa kanya. Pilit siyang tumayo mula sa kulay pulang tubig at humihingal. Ang bawat atake ng kalaban ay umiiwas sa mahahalagang bahagi ng katawan na parang sinusubukan lamang nitong sirain ang kanyang kalooban. Tumingin sa kanya ang Purgatory Rakshasa, ang kanyang mga kumikinang na asul na mata ay puno ng malamig at mapang-asar na liwanag. Tinanong nito kung nagbabalak pa rin siyang lumaban sa hindi maiiwasan. Tinitigan siya ni Chen, punit ang kanyang damit at puno ng pasa ang katawan. Naintindihan niya ngayon, hindi lamang nito gustong patayin siya. Gusto nitong magpasakop siya. Inalok siya ng halimaw ng pagkakataong manatili at bantayan ang tore ng demonyo ng magkasama. Tinawag nito itong isang pambihirang pagkakataon, na parang ang pagiging bilanggo ay isang karangalan. Hindi siya nag-atubili kahit isang sandali. Anuman ang mangyari, hinding-hindi niya gugustuhing mabulok ang kanyang buhay sa ganitong impyerno. Tumayo siya ng tuwid, at isang manipis na guhit ng kulay lilang enerhiya ang kumislap sa pagitan nila. Pinili niya ang mahirap na daan, kahit na ito ay nangangahulugan ng tiyak na kamatayan. Nawala ang pasensya ng Rakshasa at sumabog ang alon ng madilim at parang dugong enerhiya mula sa anyo nito.
Handa si Chen sa parating na pagsabog. Itinaas nito ang talam. Lalong lumakas ang kulay lilang liwanag at binalaan siya na buhay pa siya dahil siya lamang ang may kakayahang naririto. Nagsimulang umahan ang malalaking kalansay mula sa dagat na pula habang sumasayaw ang mga usok ng kaluluwa sa paligid nito. Nanatiling nakatayo si Chen, kahit na mas maliit siya kumpara sa karahasan. Lalong lumakas ang aura ng kalaban at tumaas ang antas nito. Binigyan siya nito ng huling pagkakataon, manatili o maduraj. Ang malalaking bato ay hinugot mula sa lupa at lumutang sa himpapawid sa likuran ng Rakshasa. Mukha itong Diyos ng pagkawasak na handang paksain ang isang langgam. Ang mga mata ni Chen ay nagliyab sa matapang na kulay dilaw na liwanag habang nagsimulang gumapang ang kidlat sa kanyang balat. Ginawa niya ang kanyang huling desisyon. Pinili niyang patayin ito. Tumakbo siya pasulong, parang guhit ng kuryente na humahati sa kulay crimson na hangin. Tinawag ng Rakshasa ang kanyang pagsisikap na katawa-tawa habang pinamahalaan nito ang mga bato at madilim na enerhiya para itumba si Chen. Ang buong paligid ay natakpan ng banggaan, ngunit hindi natakot si Chen. Naging parang kidlat siya at ginamit ang mga lumulutang na bato bilang hagdan para sumugod ng diretsyo. Naghanda ang kalaban ng isa pang hampas, itinaas ang malaking talim. Nakatuon ang mata ni Chen sa target, sinusuri ang bawat galaw. Mula pa sa simula ay matyaga na siyang nagmamasid. Nalaman na niya ang paraan ng pag-atake ng halimaw. Kabisado niya ito hanggang sa pinakamaliit na sandali. Bago ang bawat hampas, may maikling paghahanda ang Rakshasa na tumatagal ng 40 bahagi ng isang segundo. Nahulaan niya ang eksaktong daanan ng talam at umiwas ng kaunti. Ang malaking sandata ay hindi tumama sa kanya at tumama sa lupa sa likuran niya. Higit sa lahat, nakita niya ang pangalawang kahinaan. May 20 bahagi ng segundo na paghihingalo pagkatapos ng bawat atake. Ito na ang kailangan niyang pagkakataon. Sandaling walang pananggalang ang Purgatory Rakshasa. Lumapit si Chen, nagtipon ang kidlat sa kanyang palad para sa huling atake. Ipinakawala niya ang kanyang kidlat na talam, isang matinding bugzo ng kuryente na nakatuon sa puso ng kalaban. Alam niyang hindi kayang patayin ng antas D ang antas S, ngunit hindi yun ang kanyang layunin. Tumama ang atake at lumitaw ang tanda ng pagkawala ng galaw sa kalaban. Ang ganitong lakas ay sapat para pigilan ito sa loob ng ilang mahahalagang segundo. Ginamit ni Chen ang kanyang pinakamalakas na kakayahan sa pagkilos, ang Diyos ng Kidlat. Binigyan nito ng kuryente ang kanyang buong katawan at pinalakas ang bilis ng 10 beses. Ang ilang segundong pagkawala ng galaw ay ang kanyang tanging pagkakataon para makatakas. Naging parang kidlat siya na tumatawid sa dagat na pula. Buong laban ay inaral na niya ang buong paligid. Dumiretso siya sa nag-iisang liwanag sa madilim na dimensyong ito. Inabot niya ang kamay, halos mahawak na ang kumikinang na lagusan ng labasan. Ito na, makakalabas na siya. Ngunit sa sandaling malapit na siyang makadaan, biglang nawala ang liwanag. Naiwan siyang nakalutang sa hangin. May gulat sa kanyang mukha. Nasa likuran niya ang Rakshasa at muling nagliyab ang kulay lilang enerhiya. Sinabi nito na ang labasan ay isa lamang ilusyon na iniwan nito. Ang nakakatakot na anyo ng halimaw ay muling nakabanta sa kanya, ang mga mata ay kumikinang sa bagong interes. Humanga ito na mabilis niyang natagpuan ang mga kahinaan sa mga atake nito. Nakatayo ng tuwid ang Purgatory Rakshasa, nababalot ng kulay lilang apoy ng kaluluwa. Tumingin ito sa tao at inamin na siya ang nag-iisang makapagdadala ng pag-asa sa kawalan na ito. Ang boses ng kalaban ay umalangaw sa walang laman na espasyo, inuulit ang paniniwalang si Chen ang pag-asang hinihintay nito. Tinitigan siya ni Chen, pinapawisan ng malamig. Nakilala niya ang nakakatakot na anyo. Nakita niya ito minsan sa mismong demonyong hari na si Lanyo. Napansin ng Rakshasa na kahit sa gitna ng matinding kawalan ng pag-asa, mahinahon pa ring sinusuri ng bata ang sitwasyon para makahanap ng paraan. Nanliit ang mga mata ni Chen nang lubusan niyang maunawaan ang nakita. Ang anyo ng Purgatory Rakshasa ay kapareho ng isa sa mga anyong ginamit ng demonyong hari noon. Isang nakakasilaw na pagsabog ng gininto ang liwanag at kidlat ang dumaan sa kanyang isipan, isang bahagi ng alaala mula sa ibang panahon. Naalala niya ang huling laban sa kanyang nakaraang buhay, kung saan hinarap niya ang isang nakakatakot na nilalang na may kumikinang na pulang mga mata at nakapirming baluti.
Noong digmaang iyon, nagpalit-palit ang kalaban sa iba't ibang mataas na antas ng kapangyarihan ng walang kahirap-hirapan, kabilang ang isang napakalaking puting yelong dragon na pumuno sa langit. Isa pang anyo ang lumitaw sa kanyang alaala, isang dambuhalang nilalang na parang bato at nababalot ng apoy at usok, na sumisira sa lahat ng nasa paligid. Naalala niya ang isang nakakatakot na luntiang nilalang na gawa sa baluktot na mga baging at nakal-alasong enerhiya, na pumipigil sa paghinga sa larangan ng digmaan. Sa gitna ng lahat ay may isang anyo ng ganap na kapangyarihan, na kumikinang ng napakaliwanag tila natutunaw ang mundo sa purong enerhiya. Naaalala niya ang bawat isa sa mga anyong iyon ng buong linaw at sakit, sila ang rurok ng pagkawasak. Nakatayo ngayon sa harap niya ang Purgatory Rakshasa. Ang baluti nitong parang kalansay at ang casket na may sungay ay nagpapakita ng parehong aura tulad ng sa mga pagbabagong anyo ni Lanyo. Ang pagkakatulad ay masyadong perpekto para maging pagkakataon lamang. Ang nilalang na ito ay nagkaroon ng ganitong anyo noong kanyang nakaraang buhay. Naintindihan niya ang lahat, ang nilalang na ito ay malamang na nilamon ng kapangyarihan ng paglamon ni Lanyo. At ngayon, ang kapangyarihang iyon ay bahagi na ng sariling katawan ni si Chen. Tumingin siya sa kalaban, at halos pabulong na nagtanong ng isang bagay na tila imposible. Sa malawakang tanawin, makikita ang napakalaking tore na sumasalamin sa kulay dugong dagat. Napagtanto ni si Chen nang may gulat na ang buong nakakatakot na tanawing ito ay nasa loob mismo ng kanyang sarili. Lalong lumawak ang ngiti ng Rakshasa, at ang mga asul na mata nito ay kumikinang sa pagkilala. Pinuri nito ang kanyang matalas na isipan at idineklara siyang karapat-dapat sa pamana. Nabigla si Chen sa bigat ng mga salita ng kalaban, nagtataka kung ano ang ibig sabihin ng pagiging karapat-dapat sa lahat ng bagay. Sa ere ay lumitaw ang isang ginintoang susi na may kuko at may nakakabit na pulang hiyas, kinilala ito ng sistema bilang susi ng kawalan, antas SSS. Ito lamang ang tanging paraan upang mabuksan ang mga pintuan ng tore. Ipinaliwanag ng Rakshasa na sa loob ng tore ay naroon ang pinakamalalakas sa hindi mabilang na mga demonyong nilamon noon ni Lanyo. Silang lahat ay nakakulong at naghihintay sa isang Panginoon. Hawak ni si Chen ang kumikinang na susi habang kinukumpirma ng sistema na nakuha na niya ito. Sinabihan siya ng Rakshasa na lemunin ang mga bilanggo at gamitin sila bilang panggatong upang lalong lumakas. Bagaman sugatan at pagod, tumangalasi si Chen at tinanong ang nilalang kung bakit ito tumutulong sa kanya matapos silang magtunggali at magtangkang pumatay sa isa't isa. Ipinaliwanag ng kalaban na kahit sa mga demonyo, may hangganan ang pagkakaiba ng mabuti at masama. Pinatay ng demonyong hari ang buong angkan nito upang masiyahan lamang ang kanyang walang katapusang kasakiman. Nagliyab ang Purgatory Rakshasa sa marahas na kulay lilang aura, at ang boses nito ay puno ng galit na dala ng daan-daang taon. Naghintay ito ng mahabang panahon para sa pagkakataong makaganti. Tumingin ang kalaban sa kanya ng seryoso at sinabing tama ang sinabi ng isang taong iyon, si Chen ang tanging pag-asa para magtagumpay. Naguluhan si Chen, iniisip kung sino ang taong iyon at kung paano nahulaan ang kanyang pagdating dito. Itinuro ng Rakshasa ang matayog na tore at sinabing ang lahat ng sagot na hinahanap niya ay nakatago sa loob, kailangan niyang hanapin ang mga ito ng mag-isa. Ang ulo ng halimaw ay nagsimulang gumuho at maging mga kumikinang na piraso ng liwanag. Hinikayat siya nitong kunin ang kapangyarihan nito at gamitin ito upang pagbayarin ang mga kaaway. Nakita ni Chen sa gulat ang pagkatunaw ng makapangyarihang nilalang sa kanyang harapan, na iniaalay ang sarili sa kanya. Ang mukha ng Rakshasa ay puno ng determinasyon habang ito ay naglalaho, at inutusan siyang maging hindi mapipigilan mula sa sandaling ito. Sinabihan siya na buksan ang mga pintuan at lemunin ang lahat ng nasa loob ng tore ng demonyo, at nang walang maiiwan. Isang huling babala ang dumaan mula sa kumikinang na mga mata ng kalaban, ang mga demonyo sa loob ay ang pinakatuso at pinakamalupit na nilalang sa lahat, mas masama pa kaysa sa anumang hinarap niya noon. Umalangaw-ngaw ang boses ng Rakshasa, hinihimok siyang tiisin ang mga darating na pagsubok at talunin ang bawat kalaban na haarang sa kanyang daan. Nagliyab ang mga mata ni Si Chen sa matapang na pulang liwanag habang tinatanggap ang utos. Sinasabihan siyang tumayo sa pinakamataas na antas ng mundong ito. Isang pangitain ng mga anino at nakakatakot na anyo ang pumuno sa pulang kawalan. Malinaw na ang kanyang huling layunin, kailangan niyang lemunin ang bawat isa sa mga demonyong hari. Ang ulo ng Rakshasa ay tuluyang nawala at naging ulap ng kumikinang na mga labi ng kaluluwa na lumutang sa madilim na langit.
Ang huling bahagi ng diwa ng kalaban ay naglaho, naiwan lamang ang alingawngaw ng huling mga salita tungkol sa halaga ng matibay na kalooban. Nakatayo si Chen ng mag-isa sa gitna ng malawak na kulay pulang dagat, pinapanood ang pagkawalan ng huling kislap na kulay lila. Tanging taong may kanyang katatagan ang karapat-dapat sa ganitong kapangyarihan. Inabot niya at nahuli ang kumukutitap na kulay lilang apoy sa kanyang palad. Lumitaw ang bar ng pag-load sa sistema habang nagsisimula ang proseso ng paglamon. Kumislap ang abiso, antas ng paglamon ay tumaas. Umabot si Chen sa antas 10. Tumayo siya ng tuwid habang sumabog ang ginintuang aura sa paligid niya. Nakuha niya ang tagumpay at nakuha ang buto ng kabilang mundo ng Rekshasa. Tumingin siya sa kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay puno ng bagong seryosong layunin. Tahimik siyang nangakong dadalhin ang kalooban ng Rekshasa kasama niya. Lumitaw ang mensahe ng sistema, tapos na ang paglamon. Lumitaw ang detalyadong card ng katangian para sa Purgatory Rekshasa, na nagpapakita ng uri nito bilang mandirigmang bituin at naglilista ng kahangahangang lakas, bilis, at diwa sa gitna ng kulay rosas at kulay lilang enerhiya. Ang mga bagong kasanayan tulad ng mahigpit na hawak ng buto, pagkawasak, at 3 beses na puwersa ng grabidad ay lumitaw sa mga lumulutang na kahon ng teksto sa ibabaw ng nakabukas na palad ni si Chen. Tinitigan niya ang kanyang palad, at lalong tumibay ang kanyang determinasyon habang nangangakong pagbabayaran ang mga kaaway sa dugo. Tumagos ang sikat ng araw sa bintana ng silid tulugan, hudyat ng pagsisimula ng isang mahalagang umaga. Dumilat ng mabilis ang mga mata ni Si Chen nang umalangaw ang malakas na boses sa silid, na inuutos sa lahat na bumangon agad. Umupo siya sa kanyang higaan, at magulo ang kanyang isip habang sinusubukang umangkop mula sa magulong tore pabalik sa tahimik na silid tulugan. Abala ang lahat sa paghahanda, habang si Chen ay nanatiling nakatigil, nagtatanong kung totoo ba ang kanyang pagbabalik. Itinaas niya ang kanyang damit upang tingnan ang kanyang dibdib, at nakitang ang lahat ng malalalim na sugat na nakuha niya sa kanyang panaginip ay ganap na gumaling. Kumislap ang system window, na nagkukumpirmang tumaas ang kanyang antas sa 10 at ipinapakita na naroon pa rin ang lahat ng mga pambihirang card na nakuha niya. Malaki ang pagtaas ng kanyang mga kakayahan, at nagtataka siya kung paano siya ay reranggo sa opisyal na pagsusuri ng paaralan. Biglang naputol ang kanyang pag-iisip nang may matalas na tawag mula sa kabilang dulo ng silid. Ito si Xiang Zuo, ang kanyang mapagmataas na kasama sa silid, na nagsimulang mangasar sa kanya ng may mapang-api ng ngiti tungkol sa matapang na salita na di umano'y sinabi niya kagabi. Pinanood siya ni Malong mula sa gilid, halatang kinakabahan habang nagsisimulang uminit ang tensyon sa pagitan ng mga kasama. Lumapit si Xiang Zuo nang nanlalaki ang mata at parang nababaliw, at hinamon si Chen na subukang agawin ang kanyang pwesto bilang pinakamalakas sa silid tulugan. Tinitigan lamang siya ni Chen nang may malamig at matatag na tingin, at kumislap ang kanyang mga mata sa nakatagong kapangyarihan. Kalaunan, habang papunta sa seremonya, kumakain ng walang pakialam si Xiang Zuo habang inuuna ang grupo sa hagdanan. Ipinaalala niya sa iba na kahit pareho silang nasa antas E, ang pagkakaayos ng kapangyarihan sa pagitan nila ay hindi na mababago. Ipinagmalaki niya ang kanyang katayuan sa gitnang antas, at minamaliit ang mga nasa mababang antas na parang mas mababa sila sa kanya. Isang paghahambing sa isipan ang nagpakita ng malaking agwat ng lakas sa bawat antas, na lalong nagpalaki sa kanyang pagmamalaki. Kinutya niya ang posibilidad na umunlad si Chen at tumakbo palayo ng may mapagmataas na tawa upang humanap ng pwesto para sa pagsusulit. Lumapit si Malong at hinikayat si Chen na maghangad ng antas di at talagang magugulat ang kanilang kasama. Nanatiling mahinahon si Chen, at nakatuon ang kanyang atensyon sa unahan habang papalapit sila sa gitna ng paaralan. Sumama sila sa napakaraming mag-aaral na dumadaloy patungo sa pangunahing lugar ng pagsusuri. Lumingon si Xiang Zuo, mukhang inis na hindi masyadong napapansin ang kanyang pagmamalaki. Puno ang malawak para sa seremonya ng opisyal na pagsusuri sa antas, at may malaking asul na screen na nagpapahayag ng mga kaganapan sa araw na ito. Malapit sa pasukan, may grupo ng mga mag-aaral na gumagawa ng gulo at marahas na tumutulak sa iba. Sila ang mga tagasunod ni Gang Cheng, na kilala bilang pinakamasasamang nambo-bully sa paaralan. Ngunit sa sandaling masulyapan ni Xiang Zuo ang grupong ito, nawala agad ang kanyang pagiging matapang bilang bossing ng silid.
Dumaan si Chen sa tabi nila nang walang sinasabi, at ang kanyang mukha ay kasing lamig ng yelo. Ang mga nambubuli ay parang nakakita ng multo, pinapawisan ng malakas at nanginginig sa kanyang harapan. Sa nakakagulat na pagpapakita ng pagsunod, yumuko sila ng malalim at sumigaw ng magalang na pagbati sa kanilang Big Brother. Nakatigil si Xiang Zuo sa pwesto, nakanganga habang sinusubukang intindihin ang nangyari. Si Malung at ang iba ay nakatingin lamang ng hindi makapaniwala habang ang pinakamasasamang mag-aaral sa paaralan ay tinatrato si Chen na parang maharlika. Hindi bumagal ang lakad ni Chen, at lumingon siya nang may ibang boses na tumawag sa kanya ng may halong galit. Isang opisyal ng konseho ng mga mag-aaral na nagngangalang Jiang Jian ang humakbang pasulong, may mayabang na ngiti at nakasuot ng makulay na damit. Binanggit niya ang pangyayari kahapon, at malinaw na ipinaalala niya kay si Chen ang kanyang lugar. Nagsimulang mag-alala ang mga mag-aaral sa paligid nang makilala ang mataas na opisyal sa kanilang harapan. Nagbulungan sina Xiang Zuo at Malong, takot sa reputasyon ni Jiang Jian bilang makapangyarihang antas di. Mabigat ang pakiramdam ng hangin habang lumalapit ang opisyal. Lumapit si Jiang Jian at sinabing sapat ang kanyang pang-amoy upang matukoy ang tunay na makapangyarihan mula sa malayo. Damaykit siya sa mukha ni Se Chen, at nagbago ang kanyang ekspresyon sa lubos na paghamak habang nagpapatuloy sa pangmamaliit. Inulit niya ang kanyang pagmamalaki tungkol sa pagkaamoy ng tunay na lakas, sinisigurong naririnig siya ng lahat sa paligid. Pagkatapos ay nagbitaw siya ng pang-insulto, sinabing ang naamoy lamang niya kay Chen ay ang masangsang na baho ng taong laging nasa pinakamababang antas. Hindi na tinagsi si Chen, tumitig siya ng diretso sa mata nito at nagtanong kung aso ba ito. Agad na nawala ang mapagmataas ng ngiti ng opisyal, at namula ang kanyang mukha sa matinding galit dahil sa pang-insulto. May dumating na boses na pumihil kay Jiang Jian bago pa lalong lumala ang gulo. Si Gang Ting, ang pangulo ng konseho ng mga mag-aaral, ay hamarang ng mahinahon ngunit may awtoridad. Sinabi niyang inimbestigahan na niya ang pangyayari at malinaw na si Gong Cheng ang may kasalanan, katarungan lamang na harapin ang kahihinatnan ang sinumang gumagawa ng mali. Nanatiling matatag ang mukha ni Gang Ting, at ang kanyang mga kulay amber na mata ay nagpakita ng kaayusan na nagpatahimik sa mga nakapaligid. Pinanood ni Si Chen ang paglisan ng Pangulo, hindi mabasa ang kanyang ekspresyon habang naghahanda para sa kanyang pagkakataon sa entablado. Umalangaw-ngaw ang boses ng tagapagbalita sa plaza at opisyal na sinimulan ang pagsusuri sa antas, tinatawag ang mga mag-aaral ng sunod-sunod. Nang maliit si Jiang Jian habang sumusunod kay Gong Ting, itinuring na walang banta si Chen habang nagtutungo sila para sa sarili nilang pagsusuri. Sa itaas ng plaza, isang misteryosong figure ang nakamasid ng may matinding interes. Nakatayo sa pribadong silid pagmamasid, humihigop ng tsaa si Ling Yu habang nagtatanong ang punong guro na si Yuan Long kung may nakita na ba siyang karapat-dapat. Ngumiti ng palihim si Ling Yu, nararamdamang ang pagsusuri ngayong taon ay maaaring maging mas kawili-wili kaysa sa inaasahan ng lahat. Lumipas ang isang oras at umilo ang screen sa profile ng susunod na kalahok, si Xiang Zuo. Sa loob ng silid pagsusuri, ibinuhos ni Xiang Zuo ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang kamay, at halatang nahihirapan siya. Pumasok siya sa madilim na silid. Ang kanyang anino ay tinatamaan ng kakaibang asul na liwanag mula sa kagamitan. Kumakalampag ang hangin sa lakas habang sinisimulan niya ang proseso ng pagsusuri. Sa gitna ay nakasabit ang puso ng demonyo, isang nakakadiring organo na nakakabit sa mga cable, na dinisenyo upang sumipsip at sukatin ang hilaw na enerhiya ng isang awaken. Sumigaw si Xiang Zuo at pinalabas ang lahat ng kanyang lakas patungo sa pumipintig na organo. Nagkaroon ng nakakasilaw na kislap habang hinihigop ng puso ang enerhiya. Umuugong ang mga cable sa biglaang pagdagsa nito. Lalong kumikinang ang puso habang pinoproseso ang datos at ipinapadala ito sa kagamitan sa labas. Sa itaas, gumana ang masalimuot na makina at ginawang bilang ang lakas. Ipinakita ng malaking screen ang unang resulta, opisyal na nasa antas igit ng bahagi si Xiang Zuo. Masusing pinanood ng mga taga-suri ang monitor at napansing ang pangalawang bahagi, ang sukat ng potensyal, ay kinakalkula pa rin. Sa karamihan, sumandal si Malung habang nagpipigil ng hininga. Alam niyang ang potensyal ang tunay na nagbabago ng laro. Ito ang kumakatawan sa pinakamataas na antas na maaaring marating ng isang tao sa buong buhay niya.
Ang mga may mataas na potensyal ay agad na napapansin at nabibigyan ng espesyal na pagsasanay. Natapos ang ulat sa screen, si Xiang Zuo ay antas igit ng bahagi na may pinakamataas na potensyal na antas C. Lumabas siya na parang talunan. Napagtanto niyang ang kanyang pagsisikap nitong nakaraang 2 taon ay walang naidulot. Agad na tinawag ng tagapagbalita ang susunod na mag-aaral. Dali-daling lumapit si Malong upang damayan ang kanyang kasama sa silid at sinabing huwag masyadong panghinaan ng loob. Binanggit niyang wala pa sa kanila ang nakarating sa inaasam na antas D, kaya pare-pareho silang nasa iisang sitwasyon. Ang buod ng resulta ng grupo ay nagpakita na lahat sila ay nasa antas E na may mababa hanggang katamtamang antas at karaniwang potensyal. Ngunit nagbago ang malungkot na kapaligiran nang magtapos ang pagsusuri ng isang babaeng mag-aaral sa nakakagulat na resulta. Paglabas niya, naghiyawan ang mga tao, nakaabot siya sa antas D mababang bahagi na may potensyal na antas B. Napuno ng sigawan ang plaza nang makita ang unang mahusay na talento ngayong taon. Maya-maya, mayabang na lumabas si Jiang Jian mula sa lagusan, tinatamasa ang atensyon. Naiinggit na pinanood siya ng mga kasama habang nakumpirmang siya ay antas D mababang bahagi na may kahangahangang potensyal na antas A. Sa itaas, namangha ang mga taga-suri sa dami ng may mataas na potensyal ngayong taon. Nagkasundo sila na ang darating na pagsusuri sa labanan sa pagtatapos ay magiging matindi at sulit panoorin. Tumahimik ang karamihan ng tawagin ang susunod na pangalan at humakbang ang isang may kantab na sapatos sa entablado. Pumasok si Gong Ting sa liwanag, inayos ang kanyang kwelyo ng may mahinahong tiwala sa sarili na akma sa kanyang reputasyon. Umabot sa sukdulan ang pananabik habang nagbubulungan ang mga mag-aaral tungkol sa kanya bilang pinili, at tagapagmana ng isang makapangyarihang angkan. Pinanood siya ni Chen mula sa karamihan, matalas ang paningin habang inoobserbahan ang taong itinuturing na pinakamalakas sa paaralan. Hinihintay ng lahat ng may pigil na hininga kung masisira ba ng henyong pangulo ang record ng paaralan ngayong araw. Ang puso ng demonyo, isang nakakadiring biolohikal na mata na nakasabit sa mga cable, ay pumipintig ng mabagal at masinsinan. Bumukas ang nag-iisang mata nito at nagpakita ng maputlang asul na bahagi habang sinusuri ang dumadaloy na enerhiya. Nakatayo si Gong Ting sa harap ng puso, at ang kanyang anino ay tinatamaan ng malamig at kumukutitap na liwanag. Tinitigan ni Gong Ting ang kanyang sariling kamay, iniisip na kailangan niyang pigilan ang bahagi ng kanyang lakas upang maging mas malaki ang sorpresa sa huli. Kumislap ang kanyang mga ginintoang mata sa matalas na liwanag. Malinaw sa kanyang tingin ang ambisyong maging numero 1 sa kasaysayan ng paaralan. Nagsimulang magproseso ang screen, at kumukutitap ang mga hanay ng antas at potensyal habang kinakalkula ang kanyang malaking lakas. Ang hindi kilalang taga-suri, isang matandang lalaki na may kulay abo na bigute, ay nakatingin habang pinapawisan ng malakas nang mapansin ang pagbabago ng kulay sa screen. Natapos ang resulta, nakamit ni Gong Ting ang antas D mataas na bahagi na may hindi kapani-paniwalang potensyal na antas S. Nagkaroon ng hiyawan ng hindi paniniwala at tuwa mula sa karamihan ng kumislap ang antas na ito, isang antas ng talentong hindi pa nakikita noon. Sina Jiang Jian at iba pang mag-aaral ay sumigaw sa gulat at umawit ng, "Mabuhay ang Pangulo!" Habang nasasaksihan ang tinuturing nilang makasaysayang sandali. Nakangangang tumitig si Malong sa screen, hindi makapaniwalang nagkaroon ng antas S na potensyal sa kanilang paaralan. Ganoon din ang gulat ng mga taga-suri at nagtatalakayan kung dapat ba itong iulat sa kanilang mga nakakataas. Nagpatuloy ang hiyawan, at marami ang nakaintindi na ituturing na ngayong pambansang kayamanan si Gong Ting at paprotektahan ng estado. Lumayo si Gong Ting sa entablado. May bahagyang ngiti sa kanyang mukha nang marinig ang tungkol sa kanyang angkan mula sa mataas na silid pagmamasid. Tumingin sina Yuanlong at Ling Yu sa abalang plaza, tumatango sa dami ng talentong lumalabas ngayong taon. Si Yuanlong, ang punong guro ng National Awakener University, ay ngumiti sa likod ng kanyang kulay abo na balbas at tinanong si Ling Yu kung alam na niya ang tungkol sa potensyal ni Gong Ting. Sumagot si Ling Yu nang may mahiwagang ngiti, inamin na bagaman kilala niya ito, hindi siya dumating para lamang makita ang Pangulo. Lumapit siya ng kaunti sa salamin, at ang kanyang tingin ay nakatuon sa iba, sa taong mas kawili-wili para sa kanya kaysa sa henyong Pangulo. Pinanood niya si Chen, na tahimik na nakatayo sa karamihan, at iniisip kung gaano kalaking sorpresa ang ay dudulot ng kanyang pagganap.
Muling umalangaw-ngaw ang boses ng tagapagbalita at tinawag ang huling mag-aaral para sa pagsusuri, si Si Chen.